Tape Incorporated, abay may bagong kontrobersya na hinaharap ngayon matapos magsalita itong si Miss Charis Solomon. Maging ito pong ilan sa mga naging host ng nasabing Itbulaga sa GMA matapos lisanin ng TVJ ito sa GMA 7. So pag-uusapan natin yan, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, pag-usapan natin dahil trending at pinag-uusapan na naman ngayon ang ilan sa mga pasabog nitong si Miss Charis Solomon na naging parte po ng Itbulaga GMA matapos pong lisanin ng TVJ at ng ilang mga Dabber Cards ang Itbulaga noon sa GMA. So, kung matatandaan po ninyo, nagkaroon po sila ng kasuhan, 'di ba? Parang agawan ng titulo. Kung sino ba talaga yung nagmamay-ari ng title, ng jingle ng Itbulaga at ng ilang pang mga intellectual property na meron po ang TVJ. So, sa huli ay nanalo po ito pong TVJ, nakuha po nila ang title na Itbulaga maging ang jingle nito. So pagkatapos po nito ay napalitan ng title. Yung Itbulaga is naging tahanang pinakamasaya. At included po sa mga kasama dito si Miss Charis Solomon at ilan sa mga GMA talents, no? So kaya naman sa kanila pong programa ni ng isa sa mga naging host din ng nasabing show na si Mr. Buboy Villar ay ang dami po nilang pinakawalan at tila kino-call out po nila ang boses at ilan sa mga matataas at may-ari ng Tape Incorporated. Sabi po ng balita, Charis Solomon tumawag at Tape Incorporated ukol sa di pa nababayaran na talent fee, detalye, konsekwensya at reaksyon ng industriya. Isang malalim na usapin ang pinag-uusapan ngayon sa SOCMED dahil tila baga tumutugma ang ilan sa mga sinabi ng TVJ noon patungkol sa tape. Sa pinakabagong balita sa showbiz ngayong January 14, 2026 ay muling umarangkada ang isang kontrobersya na may malalim na epekto sa mga artista at production at crew sa industriya ng telebisyon, lalo na sa mga talent na kasali sa noontime variety show na tahanang pinakamasaya. Ito ay matapos direktang tawagin ni Charis Solomon, aktres at komedyante ang Tape Incorporated. Kinall out niya po ito ng live dahil sa umano'y hindi pa nila nababayarang talent fee para sa mga co-host at talents ng naturang palabas. Sa video podcast episode ng Your Honor na ipinalabas noong January 10, kasama sina Buboy Villarda, Suri Choi, inilahad ni Charis ang matagal ng issue ng hindi pagbabayad ng talent fee para sa kanila sa iba't pang host ng nagtatrabaho sa tahanang pinakamasaya. Ito ay isang palabas na lumabas bilang alternatibo nang magsimula ang malaking alitan sa pagitan ng Tape at ng tatlong veteranong host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ayon sa ulat ng PhilippineStar.com, sinabi ni Charis na kahit maraming taon ang lumipas mula sa kanilang stint sa tahanang pinakamasaya, ay hindi pa rin nababayaran ng maayos ito sa kabila ng kanilang dedikasyon sa pag-host ng show sa ilalim ng Tape Incorporated na naganap noong unang bahagi ng 2024. Sabi niya, di ba nga magkakasama pa tayo sa tahanang pinakamasaya noon? Hindi pa nga tayo bayad, July 2026 ng Tape. Baka naman hindi na ako mabait, sabi niya. Yan ang New Year's resolution ko. Ang kanyang pahayag ay may halong pagka-disappoint at humor, ngunit malinaw sa tono ng reklamo at panghihinayang. Dahil sa panahon na dapat ay pantay ang pagtrato sa mga artista, ay mayroong tila di nabigyan ng hustisya. So, ibig sabihin, ito po ay nagpapatunay patungkol sa mga reklamo din ng mga Dabber Cards noon na talagang super taon na talaga bago hindi sila binabayaran ng talent fee, hindi talaga sila nabibigyan ng kaukulang bayad. Ito hindi naman tumagal ng taon to, pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran ng Tape? Ang nasabing show ay tumagal lamang sa halos 50 days
bago ito tuluyang na-cancel noong March 2024 dahil sa mababang ratings. Ito ay resulta ng kapwa internal at legal na gulo sa pagitan ng Tape Incorporated at ng mga orihinal na host ng Eat Bulaga. Lalo na noong nagkaproblema sila sa copyright ng nasabing show at nagbago ng pangalan sa tahanang Pinakamasaya. Bukod kay Charis Solomon, kabilang sa mga host na hindi umano nababayaran ay sina Buboy Villar at Dasori Choi, Isko Moreno, Glyza De Castro, Kokoy De Santos, Paulo Contis, Betong Sumaya, Alexa Miro, Cassie and Mabi Legaspi. Ang grupo ay pinaghalo-halo sa kasantahan ng Pinakamasaya na sinubukang punuan ng puwang ng nawawalang franchise ng Eat Bulaga matapos ang kanilang matagal na naalitan sa Tape at Incorporated at mga legal na tagumpay ng TVJ sa pagpapanatili ng trademark ng Eat Bulaga sa TV5. So, kasaysayan, Tape Incorporated, noontime show conflict. Hindi bago ang sigalot sa pagitan ng Tape at ng mga host ng Eat Bulaga. Particular na sa trio ng TVJ na nag-ugat sa usaping pagmamayari ng copyright or original show. Noong una, ginamit ng Tape Incorporated ang oras ng paglabas upang ipalabas ang tahanang Pinakamasaya kasama ang bagong lineup ng mga host. Subalit dahil sa mababang rating at controversy sa TV audience, natigil ang nasabing show at nakalipas ang 2 buwan ay hindi nagkaroon ng sapat na pagkakataon para makabawi sa inaasahang kita. Ang pagkawala ng original at loyal viewers ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi umabot sa inaasahang programa. Kasi nga naman 'di ba parang sa mga pagkakataon na 'yon talagang grabe po yung sigalot at grabe po yung bashing na nararanasan lalo ng mga host, 'di ba? At the same time ng Tape Incorporated matapos po nilang parang ayaw nila na ibigay sa TVJ ang titulong Eat Bulaga. Doon po that time, if you remember, pinalitan po nila yan ng EAT. At kalaunan ay binalik nila yung title na Eat Bulaga nang sila po ay manalo sa kaso. May mga nagsabi rin na hindi lamang ito simpleng isyong late payment kundi nagpapakita ito ng mas malalim na problema ng sistema ng mga talent contracts at proteksyon ng mga artista sa Pilipinas. Ang pag-angat ng mga ganitong issue sa public platform ay nagbukas sa maraming aktor at artistang hindi komportable na magsalita noon. Bilang halimbawa, ilang komento sa mga social media ang nagtanong kung may legal na pananagutan ba ang Tape Incorporated at kung talagang may pangako bang maaayos ang mga bayarin nila sa artista at crew, at marami ring netizen ang nagpuna sa pangangailangan ng mas mahigpit na batas o regulasyon para proteksyonan ang mga talents lalo na sa mga ganitong pagkakataon. So dahil po dito ay talagang sabi nga ni Charis, hindi na raw po siya mabait ngayong 2026 dahil kino-call out niya na po talaga ito pong tahanang Pinakamasaya. Kasi if you remember, patong-patong po ang utang ng Tape Incorporated sa GMA na parang may chance na parang nagkasuhan na sila dahil umabot na siya ng billions pero hindi pa rin po nababayaran. Hindi sila tumutupad doon po sa mga pinag-usapan Kaya naman di ko po alam kung nagpapatuloy pa rin ba ang Tape kasi talagang sobrang nalugi po sila ng bonggang-bongga. Kaya naman tama talaga yung pinaglaban po ng TVJ at nakita natin talaga na nakamit nila ang hustisya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.